Ito yung ulam na kekembot sa sarap, humba. Ilang araw na talaga ako nagki-crave ditong humba sa pata. Ewan ko bakit hindi naluluto sa bahay. Kaya eto, parang para sa akin toronil ha. Yan, ito, humba sa pata. Gusto ko talaga tong pata dahil yung kanyang lagkit dahil sa collagen ang nagpapasarap. Growing up, ito yung niluluto ng mom ko, pero niluluto niya sa crock pot. So, iniiwan niya sa umaga pa lang, yung pag-uwi namin galing ng school, at saka galing sa work, malambot na siya. Pero today, yung gagawin natin ay lulutuin natin siya sa pressure cooker. Very simple, hinugasan natin, pang ilang hugasan natin to sa baboy. And we will add our ingredients. Ito siya, bawang, just smash our garlic, pata sa harap, no, pata sa front, bawang, sibuyas, daon ng laurel, pamintang buo, star anise. Then, para sa kulay natin, meron tayong soy sauce o toyo. Pero yung gusto ko sa humba, yung medyo mapula-pula. So, I have here around half a cup of toyo and half a cup of banana ketchup. Banana ketchup. Yan. Very important din dito ang suka. Suka. Vinegar. And para sa ating matamis na flavor, gagamit tayo ng soda, clear soda. So dito magbibigay ng konting sweetness. So yung gagawin nating humba, hindi yung masyadong naglalatik yung humba sa dami ng sugar. Ito meron pa akong clear soda. So bali dalawa tong clear soda natin na nilipat lang yung isa dito. Ito na yung magiging tubig natin, no? And para siguradong malinamnam ang ating humba, lalagyan natin ng ating Maggi Magic Sarap. And add, ganyan daw siya, oh. Then sprinkle our Maggi, 1 pack lang dito. And we will cover this and let this simmer. Ito mga 25 to 30 minutes. Pang fiesta, pang handaan. Ito pang salo-salo yung ating humba. Cover. At ang ating humba, lulutuin natin ng mga 25 to 30 minutes. Pero tuloy-tuloy pa yung luto niya after because we are adding a few more ingredients. And ito siya ang ating baboy na sa 1.2 to 1.5 kilos. Kasi di ba pag pata, malaki yung buto. So yung meat niyan, siguro mga 1 kilo na lang siya pag 1.5 yung iyong pata. So ito, papalambutin natin bago natin idagdag yung ating ibang ingredients. O meron tayong azucena or banana blossoms. Meron tayong tausi, fermented black beans, at lalagyan natin ng saging. Kaya hindi tayo nagdagdag ng additional sugar dahil meron na tayong soda, tayong soft drink, at yung tamis ng saging. So habang ninuluto natin yung ating pata, pinapalambot, handa na natin yung ating banana. Habang hinahanda ko itong aking saging na saba na hinog, masarap kasi yung humba may saging. At alam mo, pag piyesta, kahit walang lechon, basta may humba, mga Bisaya, happy na. Di ba? So, don't forget to subscribe to the Simple.ph YouTube channel kasi marami tayong ulam na panghandaan. So, ito, ang dami-dami nating version ng humba, pero still the same, we love humba. So, saba, saging saba, azucena or yung banana blossoms, and tausi. Yung iba dito, nilalagyan pa ng crushed peanuts. Ang iba nilalagyan ng tahure. Ano yung tahure? Yung fermented na tofu. Yan. So, ito, medyo simple version lang to. Pero, I promise you, pag nakain mo to, mai-inlove ka sa baboy. Ang ating humba, malambot na to. Pinapa-cool down ko na lang dito ng konti. And now, I am frying my bananas. And I will also add my other ingredients. Yan. So, fry our bananas.
Then on the other side, ang ating humba, we will release the steam. And now, yan, oh, wow. Malambot na siya. And now, it's time for me to add yung ating azucena or yung ating banana blossoms. Add it there. Add it there. Banana blossoms. Ang ating tausi, fermented black beans. And ito yung may konting alat to, no? So, be very careful when you season kasi yan. Mix natin. At malambot na siya, oh. Look at that, oh. And tuloy-tuloy lang ating luto nito. Over low heat, ihahalo na natin yung ating fried bananas. Ito, napaka-simple lang ating recipe. Masarap ito. Lalagyan na natin yung ating saging to add a bit more sweetness. So, maglalaban naman yung ating luto una, timplado na siya. But now, with the addition of the banana and yung black beans, mag-aagawa naman ng salty and sweet elements. And itong humba, mas masarap to a day after. Pero, most of the time, nauubos natin, di ba? Yan. Add our last piece of our banana. Bring it closer to us now. Konting luto na lang to. At napakasarap nito. Medyo lapot-lapot ng sauce, oh. Pero titikman ko kung perfect na ba yung lasa. Ang sarap. A little bit more black pepper. So, ito, hybrid yung ginagawa natin. Pinalambot natin siya sa pressure cooker. Pero to finish, normal cooking na lang siya para lumapot and all the flavors come together. And if you're loving this recipe, please follow us and subscribe to the Simple.ph YouTube channel. Marami tayong recipes dyan and other features. And itong humba na to, ang sarap. Hindi siya overly sweet kasi ang gamit natin ay soft drink. Soda lang, clear soda. Pwede din naman yung cola, di ba? Pwede din yung cola. So, ito, konti na lang to. Maluluto na to. And finally, luto na yung ating humba. Scoop out. Napakalambot. Ingat lang, ha, hindi madurog, ha. Wow. Perfect. Pang piyesta, panghandaan, birthday, Pasko, New Year, or kahit anong okasyon, alam mo, itong humba is really a comfort recipe, no? Kahit saan ka, no? Kahit hindi ka taga Visayas or Mindanao, medyo naging part na talaga siya sa ating mga usual repertoire sa bahay. Excited na ako kumain. Ito, then yung sauce, oh. Look at that, oh. Etong mga ganitong ulam, ang sarap nito pag may kasama kang kumain. Lalo na pag yung kasama mo, masarap din kumain. Nakakatakam. Ang lambot, oh. Ang lambot. Huwag lang araw-arawin. Pero mind you, this is collagen. This is not fat. This is healthy. And, kalagyan natin konting banana for the perfect bite. Pangpabuenas to dahil malagkit yung ating humba. Pagsama-sama talaga tayo. Pangpabuenas. Oh. Simple.ph. Living made simple.